Hello guys! Sa video ito ay pag-uusapan natin kung ano nga ba yung pinagkaiba ng G-Loan, G-Credit at G-Gives. So sa GCash, punta lang kayo sa View All and then Borrow. Makikita nyo na yung tatlo na yan. So ano nga ba yung G-Loan? Ang G-Loan po ay pera or cash. Pwede po kayo mag-loan kay GCash 500 to 150,000. Pero depende po yun sa credit evaluation nyo or doon sa loan offer na bibigay sa'yo ng GCash. Si GCash kasi yung magde-decide kung magkano yung pwede mo lang i-loan. Nung na-unlock ko po yung G-loan ko, ang loan offer po sa akin is 10,000 pesos. So, ibig sabihin, pwede ko mag-loan hanggang 10,000. So, iba-iba po kasi yung loan offer. Yung iba po, 5,000 lang yung loan offer sa kanila. Yung iba naman, 3,000, 1,000. Yung iba naman, 30,000 agad. So, depende po yun sa credit evaluation ni GCash sa inyong account. Kung hindi nyo pa po na-unlock yung G-loan nyo, ibig sabihin, wala pa lumalabas dun sa system na pwede na kayo mag-G-loan. Pwede nyo pong panoorin itong tutorial ko na to, how to unlock G-loan. Nagbibigay po ako dyan ng mga practical tips para magkaroon kayo ng loan offer. So, magkano ba ang interest rate ng G-loan? Siyempre, lahat naman ng utang may interest, di ba? So, ang interest rate niya is nasa 3 to 6.99%. Pero depende po yan sa system, ha? At saka depende rin sa amount kung gaano kalaki or kaliit yung ilo-loan nyo sa kanya. May processing fee rin po ito or admin fee na 3 to 5%. Kapag po nag-loan kayo, mabilis lang po pumasok yan sa inyong e-wallet sa GCash. Minsan po, after 5 minutes, pumapasok na. Minsan real time or minsan after 24 hours. Installment plan po si G-Loan. So, hulog-hulugan nyo po yan buwan-buwan. Depende po dun sa installment plan na available. So, depende kasi yun sa amount eh. Kunwari sa 10,000. So, ano ba yung installment plan na available sa 10,000? Lalabas po yan sa system. Kunyari yung 10,000, pwede po pala siyang hulog-hulugan ng 10 buwan or 9 na buwan. So, depende po sa system. Pero, installment siya with interest. Siyempre, kagaya ng ibang installment plan, pag nagkaroon ka ng late payment, may penalty din. So, make sure na mabayaran mo siya on or before the due date. Next is yung G-Credit. So, ang G-Credit naman, para siyang mobile credit card. Pwede kang bigyan ng limit for up to 50,000 pesos. Itong G-Credit po, usually ginagamit po siya for bills payment. Pag magbabayad ka ng Meralco, magbabayad ka ng tubig, internet, ayan, pwede si G-Credit dyan. So, hindi lang sa bills payment si G-Credit, pwede nyo rin siya pambayad sa SM Department Store, Robinson, or Pure Gold. Basta po partner merchant, okay? So, tapos hindi po kayo magja-generate ng QR code dito, ha? Bale, QR code payments po tayo. Ibig sabihin, yung mismong store po, meron na silang QR code. I-scan nyo na lang dyan yung, i-scan nyo na lang yung code na yan. Tapos, i-enter nyo yung amount at saka nyo pipiliin si G-Credit as your payment option. Okay? So, pwede pong gamitin si G-Credit sa mga partner stores maliban sa bills payment. Ang interest rate po ni G-Credit is 3% to 7% a month. Si G-Credit po, hindi po siya installment basis, kagaya ni G-Loan. So, ano po siya, meron kayong monthly billing cycle. Yung billing cycle nyo po is, ito yung kung kailan na-activate yung account nyo. So, ito yung parang cut-off. Okay? Tapos, after ng cut-off, meron kayo 15 days na grace period. Yun po yung magiging due date nyo. Baka medyo naguluhan kayo. Bigyan ko kayo ng example, ha? So, kung August 1 po ang iyong monthly billing cycle, so ito yung day kung saan na-activate ang iyong account. So, plus 15 days. So, ang magiging due date mo is August 16 kasi plus 15 days ang iyong due date eh. So, ibig sabihin, kung anong mga binili mo or ginamitan mo ng G-Credit simula July 2 hanggang August 1, yun ang babayaran mo ng August 16. Okay? So, ibig sabihin, parang ang cut-off mo is August 1. Again, hindi siya installment, ha? So, parang babayaran mo siya after 1.5 month. Tapos, pag nabayaran mo siya, magre-replenish siya. Ibig sabihin, pwede mo siya uling gamitin. Parang nga siya kasing credit card.
At kagaya na ng ibang mga utang or credit, meron din siyang mga penalty for late payments. So, nasa 200 pesos po kapag ka na-late kayo ng payment for 1 to 30 days. 200 pesos po yung charge. Okay, so huwag kayo papalate sa paghuhulog. Kapag nga po pala meron kayong overdue payments sa GLoan or GCredit at nagpasok kayo ng pera sa inyong GCash account or GCash wallet, mag-o-auto-deduct po yan. Okay? Like for example, may nagpasa sa inyo ng 200. Oo, pang merienda mo daw. Kakainin yan right away ni GCash kasi meron kang overdue payment sa kanya eh. So, pagka lumagpas ka ng due date, naka-monitor na yung account mo. So, anytime may pumasok na pera, kakainin niya. So, kailangan magbayad kayo on or before the due date. Kasi pag naman nabayaran niyo yan, magre-replenish naman yan. Ibig sabihin, pwede nyo utangin ulit. Kasi parang siyang credit card. Next naman ay ang G-Gives. So, ano ba yung G-Gives? Ito ay buy now, pay later. Installment basis siya for high-value items like gadgets, appliances, or groceries. Ang purchase limit nito is hanggang 125,000 pesos. Okay, so pero syempre sabi ko nga, depende kung magkano ang i-offer sa inyo ni GCash ha. Pero ang offer po can stand up to 125,000. So in short, pag magsha-shopping kayo, ito yung magandang gamitin, si G-Gives. Flexible ang kanyang installment terms, 3 months after 24 months or depende kung magkano yung offer na installment plan. Ang interest rate naman nito is 0 to 5.44%. Minsan, may pa-promo pa si G-Gives na 0 interest rate. Usually, short term yon. Kunyari, in 2 months, pag nabayaran mo, 0 interest. So, may mga ganun siyang promo, si G-Gives. Si G-Gives ay magagamit mo rin sa mga partner merchants. So, via QR code payments din to ha. Hindi ka makakapag-generate ng code dito. Again, QR code payments po is scan, enter the amount, and then choose G-Gives. Again, isummarize natin si GLoan po ay pera, naka-installment basis po yan. Okay? Tapos si G-Credit naman po parang credit card yan. Hindi po siya naka-installment ha. Yung sinabi ko sa inyo kanina na may billing cycle plus 15 days, yun po yung magiging due date nyo. Hindi po siya buwan-buwan. Okay? Hindi po siya naka-installment basis. Pwede nyo pambayad ng bills, gaya ng kuryente, okay, or tubig. Pwede rin pambayad sa grocery pero small amount lang. Kung plano nyo mag-shopping ng mga big amounts like bibili kayo ng cellphone, appliance, TV, anything, ang gagamitin nyo yung G-Gives kasi meron siyang malaking credit limit. Usually malaki yung credit limit na ibibigay sa inyo and naka-installment basis po si G-Gives. So, ito yung pang-shopping nyo, si G-Gives. Okay? Kung wala pa po kayong mga GLoan, GCash, GCredit, at hindi nyo pa na-i-unlock, kailangan po kasi i-unlock yan para magkaroon kayo ng offer. Pwede nyo po patuorin yung tutorial ko na ito, how to unlock GLoan. Nandiyan na rin po yan. Kasama na rin po yung GCredit at GGives dyan. Bigyan ko kayo ng mga practical tips dyan kung paano ma-unlock ang inyong mga loan offers kay GCash. So, kung may natutunan po kayo dito sa video ito, magpapalambing lang po ako. Please subscribe to my channel. Salamat po. Thank you for watching.